The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thorn bushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil. For from the fullness of the heart the mouth speaks. Why do you call me Lord, Lord, but not do what I command? I will show you what someone is like who comes to me, listens to my words, and acts on them. That one is like a man building a house who dug deeply and laid the foundation on rock. When the flood came, the river burst against that house, but could not shake it because it had been well built. But the one who listens and does not act is like a person who built a house on the ground without a foundation. When the river burst against it, it collapsed at once and was completely destroyed." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Noong isang araw po kahapon, sabi po sa akin ng isang lector commentator na nung nagsimba daw siya dito at ako'y nagbigay ng homily at inumpisahan ko yung homily patungkol po sa nangyayari dito sa ating bansa, corruption, and of course, all the other things na nagpapagulo. Sabi daw nung nasa likod niya, nagsasalita daw ho dyan, "Ba't tong paring to? Ba't namumuliti ka?" Ganun kagad ang banat. Samantalang, lagi naman ho akong tumatayo dito, o saka natin ilalapat kung ano bang mensahe ng salita ng Diyos. Ang problema, yung ibang mga tao siguro nagpupunta dito ay walang pagbubukas ng isipan. Ito ho ang sasabihin ko sa inyo ha. Every time Eucharistic celebration, having a closed mind. Kasi kapag nagpunta kayo dito na close na kagad yung inyong isipan, hindi na ho magpe-penetrate ang salita ng Diyos. Kasi you will be confronted by your own biases and prejudices. Kaya nga po, ang mahalaga, ulit-ulitin ko yan, na when you pray, have an open mind because praying is not about you dictating on God, but it is about God making you know or letting you know kung ano yung kanyang kalooban. Di ba? At pangalawa, kapag nagsisimba kayo, the Word of God should confront you. The Word of God should confront us. It is not you magdidictate kung ano ang dapat na sinasabi ng salita ng Diyos. Ganun po mangyayari na kayo o tayo ang nagdidikta kung anong ibig sabihin ng salita ng Diyos kung hindi tayo bukas. Kaya naman po natin inuumpisahan sa mga nangyayari sa ating lipunan kasi related din yung gospel. Halimbawa, kahapon, condemnation. Sabi dun sa gospel, do not condemn so that you will not be condemned. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Madali lang makarinig ng mga accusations. Kung dahil sa accusations na narinig ninyo, iko-condemn mo na kagad yung tao, hindi ka naging Kristiyano. Kasi sabi doon sa gospel, ang Diyos lang ang pwede makagawa ng panghuhusga. Di ba? O ngayon ho, paano natin may i-relate na naman yung mga pangyayari sa ating lipunan saka sa gospel o di kaya the other way around? Paano related yung gospel sa pinag-uusapan natin? Ito, pakinggan ninyo maigi. A man building a house who dug deeply and laid the foundation on rock. When the flood came, the river burst against that house, but could not shake it because it had been well built, because he listens to my word. Pakinggan nyo maigi yan, ano? Ano yung relation yan doon sa nangyayaring yung flood control project? Kapag wala daw mainam na pundasyon, kapag dumating na yung baha, sira kagad yung proyekto na yun. At ganun nga nangyari. Di ba sinasabi nga ng ilan, si Senator Lacson mismo nagsabi, mukhang nagalit na yata yung Diyos. Kasi sunod-sunod na bagyo ang dumating, kaya na-expose tuloy yung ganyang mga proyekto.
Yung ang senador, na-i-relate niya tayo pa kaya dito? So this is not about politics. It's about making sense of the message. You get my point? Yung nandoon daw, nag-run ka agad, ba't namumuliti ka? Hindi naman pamumuliti ka to Again, it's all about the Word of God, making or confronting us because of what's happening today. Eto, maglagay tayo ng matinding pundasyon para hindi tayo magigiba. Ganun din naman sa flood control projects. Huwag gawing substandard yan para hindi magigiba. Dito, yung sinabi ng Panginoon, ang dapat na foundation natin dito, salita ng Diyos. Kung yung salita ng Diyos, tinatakpang kagad natin dahil meron na tayong sariling interpretation, hindi ka na mako-confront niyan, hindi ka na matututo. That's why when you come in here, listen to the Word. Because that Word becomes your foundation. At kapag dumating man daw ang uno sa buhay natin, ay mananatili tayo nakatayo, di tayo maigugupo. Yan, sinabi pa, but the one who listens and does not act is like a person who built a house on the ground without a foundation. When the river burst against it, it collapsed at once and was completely destroyed. Nakinig ka nga, pero hindi mo naman sinunod. Di ba? Merong mga taong gano'n, nakinig, pero hindi naman sumusunod sa salita ng Diyos. Not condemn so that you will not be condemned. When one slaps you on one cheek, turn the other cheek as well. Apaka-imposible niyan. Hindi ko gagawin yan. Di ba? Meron na tayong sarili, kagad na gusto. Yun ang sinasabi ng Diyos. Di ba sinabi din naman ng Panginoon na kung talagang gusto mong sumunod ka sa akin, marami kang isasakripisyo. Marami ka dapat na gawin. Magpasan ka ng krus. Hindi ganun kadali ang pagsunod sa akin. Yun po ang sinasabi dito. Makinig tayo at sundin natin yung salita ng Diyos. Maliwanag o. So when we come in here, what we have learned. Ngayon, etong si St. John Chrysostom, alam niyo ho ba na ang taong ito ay hindi lang nagsasalita sa harap ng kanyang mga tagapakinig na nagpapaliwanag lang ng doktrina, ng teolohiya. St. John Chrysostom's homilies were loved by people because you know why? Kasi rooted on reality. Isa sa mga sinulat niya at binigyan niya ng reflection, yung Eucharist. Anong sabi ni John Chrysostom? Ganito muna, Eucharist ito, misa na ginagawa natin. Do you wish to honor Christ or the body of Christ in the temple? I will repeat, Do you wish to honor the body of Christ in the temple? That's according to John Chrysostom. Now, kung gusto mong gawin yan, do not enter the temple clad in silk. Do not enter the temple ng gara-gara ng kasuotan mo. Only for you to come out or to go out rather without even making pansin sa mga tao na walang makain, na hindi nakadamit na maayos. Ngayon ang sabi niya, do you wish to honor the body of Christ in the temple? Do not enter the temple clad in silk, only for you to go out, not even minding the poor people around you. Eto pa, dinagdagan niya yung dahilan. Do you wish to honor the body of Christ in the temple? Do you wish to honor the Holy Eucharist? Mag-celebrate ka ng misa na hindi mga golden chalices yung dala-dala mo. At sasabihin mo na, this is my body. Only for you to go out and you see other people naked, their bodies are naked, their bodies are completely suffering from hunger, and you did nothing. Technically, ang sinasabi dito ni St. John Chrysostom, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ganon din ang ginawa mo sa Diyos. At rooted dito sa realidad na meron talaga mga nagugutom, meron mga walang tahanan, meron mga walang saplot, completely naked. Ano daw ang ginawa natin sa kanila? Meron ho ngayon na nababaha. Meron ho ngayon mga namamatay. Meron ho ngayon na walang makahain dala ng korupsyon. Ano daw ba ginawa natin sa kanila? John Chrysostom was very effective in communicating the Word because the Word was rooted in realism. Hindi yung theology, hindi yung dogma lang na napakataas. Walang magiging saysay yan kung hindi tayo nako-confront sa realidad. And so, hindi pwedeng ang simbahan din ay hindi man na magsasalita right before our eyes.
corruption is happening. It is now the hot button issue of the day, and a lot of people are angry, and then the church is going to say nothing because some people will just simply opine that the church is politicking. How unfair is that? How unfair is that? Anong gawin natin? Magbulag-bulagan tayo dito? Na yung salita ng Diyos walang impact sa corruption? When we lambast corruption, isn't it that it's against God's commandment, thou shalt not steal? Ano tingin ninyo? Why are some people easy to say that it's politicking? The church is not politicking. I have explained this many times during interviews with different radio stations and TV stations. Lagi nilang tinatanong, TV5, tinanong, Father, my church separation, my state, my separation of church and state. This has nothing to do with separation of church and state. This issue is affecting all of us, even the church. Don't we have rights also to speak against it? Isn't it that Christ lambast corrupt practices nung siya ay nagalit dun sa templo dahil nagpapabili ng mga hayop dun sa templo? It's not about cleansing the temple from animals, but it's all about corruption. Madalas na binanggit ko na yan dito. Ano yung corruption doon? Yung mga high priest doon sa templo, dito kayo bibili ng hayop ha. Kasi kapag bibili kayo ng hayop na iaalay ninyo, kapag galing yan sa labas, hindi yan tatanggapin ng Diyos. Yung hayop doon sa labas, piso. Pag binili nila doon sa templo, sa loob, 5 piso. Sino nagkakamal ng pera doon? Hindi yung mga district engineer, kundi yung mga pari doon sa loob ng templo. Di ba corruption yon? Palitan. Ano palitan doon sa templo? Sabi ng mga kataas-asang pari, ay dapat kapag mag-o-offer kayo ng pera sa templo, dito kayo magpapapalit ha. Ito lang yung denomination at ito lang yung kumbaga ay valid na tatanggapin ng templo, tatanggapin ng Diyos. Kaso ang palitan, mababa sa templo. Kapag nagpapalit ka sa labas, mas mataas. Parang walang pinagkaiba yan Pag nandoon ka sa airport, wag tayo magpapalit dyan kasi mababa. Doon na lang tayo sa labas o kapalit ng pera kasi medyo mataas. Doon, sa corruption na nangyayari sa templo, ganun din. It's corruption. It's injustice. Now, the church is not going to speak because it's politicking. It's so unfair. So ngayon, malinaw na malinaw, ano? Let us live our life built on the Word of God. And if we're going to extend that message, let us build some infrastructure projects, kumbaga rooted and founded on strong foundation para hindi rin yan magugupo. Kung pinag-uusapan natin sa labas pera, ang pag-usapan natin dito sa atin, pananampalataya natin sa Diyos, adherence natin sa salita ng Diyos. At alam ninyo kung anong adherence sa salita ng Diyos, anong ini-imply niyan? Kung anong sinabi ng Diyos na gawin natin, sundin natin. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against your neighbor. Malinaw yan. Basic pa lang yan. Ngayon kung yan, imi-miss out natin, ano pa yung magagawa natin yung pinaka-basic nga, hindi natin magawa, ano pa? Ang magagawa lang natin, pumunta dito sa loob ng simbahan, magdasal, para i-criticize ninyo yung mga sinasabi ng mga pari at mga obispo, dahil hindi yan ayon sa gusto ninyo. Well, eto, tandaan ninyo lagi, when you listen, it's not only or feeding what you already know. The Word of God confronts. The Word of God challenges us. Ginagawa ng salita. Kaya itong ginawa dito. But paano tayong aaksyon kung yung challenge na inihahain sa atin ng Diyos, binabaliwala natin? Today, we listen to the Word and we listen to the life also of Saint John Chrysostom. Si Saint John Chrysostom, magaling magsalita, pero yung mga sinasabi, hindi yung mga ideals na kung ano-ano lang, but rooted on what is happening on the ground.
That's why yung salita ng Diyos, effective na tinatanggap ng mga tao na nako-confront na to. Pero dito sa atin sa Pilipinas, ang laging dahilan, church and state separation. Ang laging dahilan, namumulitika simbahan. Ang laging dahilan, sumasawsaw na naman ang simbahan. My goodness, brothers and sisters, kung ganyan na lang tayo lagi, sino pa ang tutulong sa atin para yung mga kabuktutan na nangyayari sa ating lipunan ay talagang nilalambas, talagang pinupuntuhan para yung mga gumagawa nito maapektuhan man lang. Sino pa? Magsalita tayo dito sa labas, nagagalit pa nga tao eh. Pero at least dito, napapansin ninyo, kapag simba na nagsalita, yung mga kinauukulan, kahit papano, naapektuhan. At alam ba ninyo kung anong ginagawa nila ngayon? Nais sila makipag-usap sa simbahan, hoping na meron pa silang masalvage sa mga kabuktutang ginawa nila. So that is the effect or impact of the church or of the Word of God being applied to what is happening in our life. May the likes of Saint John Chrysostom inspire us and pray for us. And may the Lord continue to bless our noble endeavors, not only for the church, but for our country as well. Amen.